Hello guys! Welcome back sa aking backyard. Madako naman tayo sa ating beekeeping serye. Para nga pala sa mga bago nating followers na hindi pa nasubaybayan ng ating beekeeping journey. Bukod nga pala sa pagtatanim at pag-aalaga ng manok, ay nag-aalaga din nga pala tayo ng mga bees. At alam nyo ba, na bee farming lang talaga dapat yung plano ko dito sa aking backyard. Pero dahil hindi nga palaging season ng mga honey, ay naisipan ko na rin magtanim ng iba't ibang klase ng halaman para nga may additional forage ang ating mga bees. At syempre, para tuloy-tuloy nga rin ang kita natin dito sa ating backyard. Tapos, nag-alaga na nga rin ako ng mga manok. At para naman may source tayo ng ating natural na pataba. Mahal na rin kasi ang mga fertilizer ngayon. And at the same time, meron nga rin tayo palaging libreng ulam dahil sa mga itlog nila. Tapos, nabebenta ko pa nga yung mga itlog at sisiw nila. Diba? Kaya naman talagang sustainable ang ating backyard. At dahil dyan, kahit nga papaano ay hindi napuputol ang ating income. By the way, napahaba na ngayong aking kwento. Ngayon nga pala ay mag-harvest tayo ng honey. At magpropagate na rin tayo ng mga colony ng bees. Dahil sobrang lalakas na nga ng mga colony ng mga ito. At halos umapaw na nga ang propolis nila sa mga boxes. Bago ko nga pala buksan yung kanilang mga hive, ay kailangan nga pala natin muna silang pausukan para nga kumalma sila at hindi sila masyado aggressive. Kaya ayan, naghanda na nga pala ako ng mga bunot dyan. Tapos sinindahan ko na rin. Kung okay na nga yung usok ng smoker, ay sinuot ko na nga yung aking bee suit. Ito nga pala yung pinakang PPE natin as a beekeeper. Napakahalaga nga na magsuot tayo ng ganito dahil ito ay magiging protection natin every time na binubuksan natin yung mga kahon nila. Dahil nga kahit wala mga stinger yung ating mga stingless bees, ay sumusuot naman sila sa iba't ibang parte ng ating katawan. Tapos sumisiksik nga sila sa mga buhok at napakahirap nga nila alsin dahil nga sa mga dagtang dala nila sa kanilang katawan. Eto nga pala at kumuha na ako ng isang colony. Pinausukan ko nga pala muna ito. Tapos saka ko naman binuksan at punong-puno na nga pala ng mga brood ang third chamber nito. Tapos marami din queen cell sa loob. Hindi ko na nga lang nakuhaan ng medyo malapit. Medyo mahirap kasi mag-video kapag mag-isa. At pwede na nga natin itong i-propagate. Kaya naman kumuha na nga ako ng kahon dyan. Dito nga pala natin ililipat yung mga brood sa bagong kahon para nga may panibago na naman ulit tayo na colony. At tatanggalin ko na nga sana yung third chamber dyan. Kaso hindi nga sumama yung mga brood dito. Mukha kasing natanggal na yung pagkakadikit nila dun sa box. Kaya naman inangat ko na lang ito. Tapos pagkaangat ko, ay saka ko naman inilipat yung mga brood doon sa bagong box. Nilagyan ko na nga rin pala ito ng second chamber. Lagyan ko na rin ng tape yung division nito para nga hindi ito madaling mapasok ng mga predator. Katulad ng ipis, langgam at marami pang iba. Tinakpan ko na nga rin pala yung entrance nila dito sa taas para talagang secure na secure ang ating bagong colony. Tapos nilagay ko na nga ito sa original place kung saan natin kinuha yung mother colony nito para mabilis nga ito makarecover dahil dito nga pupunta yung mga bees na nagpo-forage pa. Dito na po guys yung ating bagong split. Dito natin to ilalagay para dito po ay mas mabilis po siya makarecover. Tapos yung mga nagpo-forage na mga kasamahan nila ay dito pupunta sa original place. So madali po silang makaka-recover. Bali ito nga pala guys yung mother colony na in-split natin kanina. Medyo nagulat lang ako dahil nasa second chamber nga yung kanilang mga honey. Karaniwang kasing mga honey nila ay nilalagay nila sa third chamber. Tingnan nyo guys, puro honey yan. Tataka ako bakit nasa second chamber yung honey. So anyway guys, ang mahalaga naman ay nakapag-split na tayo. Tapos makakapag-harvest pa nga tayo mula dito sa isang colony nila. At nakakatuwa nga lang din dahil hindi na nga ako mahihirapang mag-harvest ngayon. Dahil meron na nga akong gamit na patungan kapag mag-harvest ako ng honey. At shoutout nga po pala kay Sir Patrick ng The Millennial Beekeeper. Dahil sa kanya nga po ako nakakuha ng idea kung paano ko magagawa itong shelf na ito. Napakalaking tulong nito para sa akin. After ko nga pala makapag-split at makapag-harvest sa ating unang colony, ay kumuha pa nga ako ng isa pang hive. Dahil nga nag-uumapaw na ang isang ito. Dito naman ay kinailangan ko mag-add ng third chamber dahil punong-puno na nga yung second chamber niya. So ito meron na siya honey, may queen cell. Pero mag-add na lang tayo. At dahil kulang nga yung ating mga kahon, ay nag-add na nga lang ako ng third chamber dito. Tapos ayan, nilagay ko na nga ulit sa original ng place para at least hindi sila masyado siksikan sa kanilang mga hive. Bali, 2 box nga pala yung na-harvestan natin ngayon. At medyo marami-rami na nga ito compare sa iba kong harvest noon. Guys, harvest na natin. Sobrang dami dito. Siguro ito yung mga 4 na kilo. So, sasalain muna natin yan. At eto na nga po yung ating finished product. Ang ating pure and raw na stingless bees. Sa almost 4 kilos na na-harvest natin, ay naka-4 na bote tayo ng 350 ml. At 3 bote naman sa 250 ml. So maraming salamat guys sa patuloy na sumusuporta sa paggawa ko po ng content. Ay sana'y mas marami pa po kayong natututunan. Maraming salamat!